Isang malaking usapin ngayong off-season ng Los Angeles Lakers ang kinabukasan ni LeBron James sa koponan. Ayon kay ESPN insider Dave McMenamin, hindi inaasahang mag-aalok ang Lakers ng kontratang malapit sa maximum deal para sa 41-year-old na superstar ngayong free agency. Dahil dito, lalong umiinit ang usapan kung magpapatuloy pa ba ang samahan ng magkabilang panig sa mga susunod na taon. Bagamat patuloy na nagpapakita ng elite na laro si LeBron at nananatiling isa sa pinakamahusay na manlalaro sa NBA, mukhang lumalabo na ang posibilidad na makuha niya ang kontratang nais niya mula sa Lakers. Ayon sa mga ulat, mas nakatuon na ngayon ang organisasyon sa kanilang pangmatagalang plano kaysa maglaan ng napakalaking halaga para sa isang veteranong manlalaro na anumang oras ay maaaring magdesisyong magretiro. Hindi ito nangangahulugang bumaba ang tingin ng Lakers kay LeBron, kundi mas pinapahalagahan nila ngayon ang direksyon ng koponan sa mga susunod na taon. Sa kabilang banda, hindi maikakaila na deserve pa rin ni LeBron ang malaking kontrata base sa kanyang produksyon sa loob ng court. Kahit nasa edad na 41, patuloy siyang naglalagay ng mga numero na kayang tapatan ng mas batang mga bituin sa liga. Gayunpaman, kung pagpipilian ng Lakers ang kasalukuyan at ang hinaharap, mas nakikita nila si Austin Reeves bilang isa sa mga pangunahing bahagi ng kanilang long-term plans. Marami ang naniniwala na handang bigyan ng Lakers si Reeves ng napakalaking kontrata dahil mas naaayon ang kanyang edad at timeline sa bagong mukha ng franchise na si Luka Doncic. Isa rin sa mga dahilan kung bakit nagdadalawang isip ang Lakers na magbigay ng maximum contract kay LeBron ay ang kanilang sitwasyon sa salary cap. Kailangan pa nilang magdagdag ng mga quality role players at mga manlalarong babagay sa sistema ni Luka upang mabuo ang isang koponang may kakayahang lumaban para sa kampeonato. Kapag inilaan nila ang malaking bahagi ng kanilang budget kay LeBron, maaaring mawalan sila ng sapat na flexibility upang makuha ang mga pirasong kailangan nila sa off-season. Sa kabila nito, hindi rin madaling isipin ang pag-alis ni LeBron sa Los Angeles. Dito na nakabase ang kanyang pamilya at matagal na niyang tinawag na tahanan ang lungsod. Kaya kahit may mga ulat na hindi ibibigay ng Lakers ang kontratang gusto niya, nananatiling posible na maghanap ang magkabilang panig ng kompromiso upang maipagpatuloy ang kanilang pagsasama. Habang papalapit ang off-season, isang malaking desisyon ang kailangang harapin ng Lakers. Pipiliin ba nilang ipagpatuloy ang era ni LeBron James o tuluyan na silang magfo-focus sa kinabukasan na nakasentro kina Luka Doncic at Austin Reeves? Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo? Dapat pa bang bigyan ng malaking kontrata si LeBron James o tama lang na unahin ng Lakers ang kanilang future kasama sina Luka Doncic at Austin Reeves? Samantala, malaking usap-usapan ngayon sa NBA ang posibilidad na mapunta sa Los Angeles Lakers si Jalen Duren matapos lumabas ang ulat na nagsagawa na ng kanilang due diligence ang koponan upang pag-aralan kung posible siyang makuha sa free agency. Si Duren, na 22-year-old pa lamang, ay nagmula sa isang napakagandang season kasama ang Detroit Pistons. Naging all-star siya at nagpakita ng malaking pagunlad bilang isa sa mga pinakamahusay na batang sentro sa liga. Kilala siya sa kanyang lakas sa ilalim ng ring, rebounding, rim protection at pagiging mahusay na pick-and-roll partner. Ang kanyang athleticism at kakayahang tumapos ng alley-oop plays ay ilan sa mga katangiang maaaring makatulong ng malaki sa sistema ng Lakers, lalo na kung makakalaro niya si Luka Doncic. Gayunpaman, hindi magiging madali para sa Lakers ang paghabol kay Duren. Ayon sa mga ulat, naghahanap ang kampo ng batang sentro ng kontratang nagkakahalaga ng humigit kumulang $40 million hanggang $50 million kada taon, na maaaring lumampas sa $200 million sa loob ng 5 taon. Dito nagiging komplikado ang sitwasyon para sa Los Angeles. Inaasahan ding haharap ang Lakers sa mahahalagang desisyon tungkol sa hinaharap ng kanilang roster, kabilang ang posibleng malaking kontrata para kay Austin Reeves at ang patuloy na pakikipag-usap sa kampo ni LeBron James tungkol sa susunod na hakbang ng veteranong superstar. Dahil dito, magiging napakahirap para sa Lakers na direktang papirmahan si Duren habang nananatiling pasok sa salary cap rules ng NBA. Kung sakaling seryosohin ng Lakers ang pagkuha sa kanya, mas posibleng mangyari ito sa pamamagitan ng sign-and-trade deal kaysa sa isang simpleng free agent signing. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng mas malaking pagkakataon na maayos ang kanilang salary cap situation habang dinadala si Duren sa Los Angeles. Bagamat kahanga-hanga ang naging regular season ni Duren, may ilan ding nagdududa kung makatwiran ba ang kontratang kanyang hinihingi. Isa sa mga dahilan ay ang kanyang naging performance sa playoffs kung saan hindi niya naipakita ang parehong antas ng dominasyon na nakita sa regular season. Para sa maraming analyst at fans, masyado pang maaga upang ituring siyang isang $50 million kada taon na manlalaro, lalo na't hindi pa niya napapatunayan ang kanyang halaga sa pinakamahalagang bahagi ng season. Sa kabila nito, hindi maikakaila na malaking tulong si Duren kung mapupunta siya sa Lakers. Maaari siyang maging pangmatagalang solusyon sa sentro, magbigay ng depensa sa pintura, control sa rebounding, at maging isa sa mga pangunahing target sa pick-and-roll plays kasama sina Luka Doncic at Austin Reeves. Mga idol, kung kayo ang masusunod, dapat bang habulin ng Lakers si Jalen Duren kahit napakalaki ng kontratang kanyang hinihingi? O mas makabubuting humanap na lamang sila ng mas murang opsyon sa sentro? Topside to Cade. Cade will drive it. This is to JD for a dunk. Got his buddy Jalen Duren a jam, and he's pulled the Pistons to